Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Nilabas na ni Shams ng ESPN ang balita na nag-aalala na umano si LeBron at Anthony Davis sa kakayahan ng Lakers na gumawa ng trade bago sumapit ang trade deadline. Naniniwala si LeBron at AD na kulang na lamang sila ng isa o dalawang piece upang mag-compete para sa championship, subalit reluctant o hesitant si Rob Pelinka at ang Lakers management na i-trade ang kanilang dalawang tradable first round pick. Ayon nga sa report ni Jovan Buhan ng The Athletic ay ayaw nang sumugal ng Lakers para sa kanilang future. Mas priority nga daw nito na mapanatiling relevant ang team kapag wala na si LeBron kaysa sa mag-all-in sa mga huling taon na LeBron sa NBA. So sa ngayon nga ay may friction sa management ng Lakers sa kanilang dalawang star. Ang request nga ng kanilang star duo ay ang gumawa sila ng trade para masulit ang possibly last 2 seasons sa LeBron, habang si Rob Pelinka naman ay ayaw na i-trade ang dalawang first round pick nito dahil ito nga daw ang magiging cornerstone ng kanilang rebuild kapag tapos na ang oras ni LeBron sa team na ito. Gusto nga na maiwasan ni Rob Pelinka ang nangyari sa Cleveland Cavaliers noon at sa Miami Heat kung saan talagang lagapak ang record nito pag-alis ni LeBron, dahil kasama ng pag-alis ni LeBron ay ang pag-alis din ng mga veteran na panay 1-year contract lamang ang meron noon. Kayo ba mga kaibigan, ano ba sa palagay nyo ang dapat na gawin ni Rob Pelinka? Habang si Jimmy Butler naman ay muling sinuspinde ng Miami Heat ng 2 laro matapos na bigong sumama sa team flight. Plano na nga daw nitong bumalik sa team nang tawagan siya ng front office at sinabihan nito na hindi na siya kasama sa road trip at manatili na lamang ito sa kanyang bahay. Suspended nga siya ng 2 games without pay mga kaibigan, so naiipon na din nga ito. So far ay 9 games na ang suspension without pay ni Butler ngayong season. Sa ngayon nga ay hinihintay na lang din talaga ng mga fans kung saan nga ba talaga patungo na team si Jimmy Butler bago sumapit ang trade deadline. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang nagtala naman si Shai Gilgeous-Alexander ng career-high 54 points, 8 rebounds and 5 assists sa panalo ng OKC Thunder kontra sa Utah Jazz sa score na 123-114. 25 points din ang ambag ni Jalen Williams. Tila ba tinatapatan niya nga talaga si Jokic mga kaibigan sa usapan ng MVP. Tinalo din ng Houston Rockets ng Cleveland Cavaliers na walang Evan Mobley sa dikit na score na 109-108. 26 points, 5 assists si Fred VanVleet, 18 points, 11 rebounds si Sengun, at 16 points, 16 rebounds, and 9 offensive rebounds, 4 assists and 4 steals si Amen Thompson. Kahit na nagtala ng 36 points and 9 assists si Kyrie Irving at 30 points and 7 rebounds si PJ Washington ay hindi ito naging sapat matapos na gumawa ng Minnesota Timberwolves starters ng combined 96 points. Pinataob nga nila ang Dallas Mavericks sa score na 115-114. Tuloy naman ang mainit na performance si Devin Booker at nagtala ito ng 32 points and 6 assists sa 108-84 win ng Phoenix Suns laban sa Brooklyn Nets. Si KD ay gumawa din nga ng 24 points and 8 rebounds sa game na ito.